Mula general tungo sa fugitive, ang malaking kabalintunaan sa paghahanap kay Bato de la Rosa. Ang tanong ni Oyoy, nakita mo ba yung balita tungkol kay Senator Bato de la Rosa na pinapanatili raw ng PNP chief na irespeto ang batas at sumuko na lang? Anong magiging plot twist kung binaligtad natin ang takbo ng kwento? Anong counterfactual timeline ang pwede nating gawin dito? Ang sagot ni Ai. Nananawagan ngayon si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa na irespeto ang batas, parangalan ang kanyang dating uniforme, at sumuko ng may dignidad sa kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court, ICC, dahil sa mga kaso ng crimes against humanity. Matapos ituring ng Department of Justice, DOJ, at National Bureau of Investigation, NBI, na isang fugitive from justice at presumed armed and dangerous, si De La Rosa dahil sa pagtatago nito, nag-deploy na ng mga tracker teams ang kapulisan upang siya ay mahanap. Ang kasalukuyang realidad ay isang malungkot at kabalintunaang tagpo. Ang dating pinakamataas na pinuno ng pambansang pulisya at pangunahing implementer ng war on drugs ay tinutugis ngayon ng mismong mga pulis na dati niyang pinamunuan. Dating general, dating pambansang puno ng depensa at alagad ng batas. Pero ngayon, tinuturing ng isang fugitive from justice. Kamakailan lang, naglabas ng direkta at seryosong panawagan si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. para kay Senator Bato de la Rosa. Ang pakiusap ng kasalukuyang PNP ay respeto ang batas, alalahanin ang sinumpaang tungkulin, at sumuko ng may dignidad. Isipin mo yun, ang lalaking dating nagpapatakbo ng Camp Crame, ang arkitekto ng kontrobersyal na war on drugs, ngayon ay pinaghahanap na ng sarili niyang mga tracker teams dahil sa arrest warrant ng ICC. Tinuring pa siyang armed and dangerous ng NBI. Mula sa rurok ng kapangyarihan, nauwi siya sa pagtatago sa dilim, iniiwasan ang mismong hustisya na dati niyang ipinaglalaban. It's a tragic, ironic reality. Ang tagatupad ng batas, naging takas. Pero, sandali lang. Alam nating lahat na sa buhay, ang bawat dulo ay nakadepende sa isang pasya. What if nagkaroon ng plot twist? Paano kung, sa halip na magtago sa Senate custody o tuluyang mawala sa paningin ng publiko, iba ang naging tugon ni Bato de la Rosa? Paano kung sa sandaling bumaba ang desisyon ng korte, pinili niya ang landas na walang sinumang nag-akalang gagawin niya? I-imagine this alternative timeline. Mayo taong 2026. Sa halip na maglaro ng pusa at daga sa mga awtoridad, humarap si Bato de la Rosa sa isang live press conference sa harap ng buong bansa. Walang drama, walang pagtakas. Nakabarong o suot ang kanyang lumang uniforme na may buong karangalan. Humarap siya sa mic at sinabi, bilang dating PNP chief, itinuro ko sa aking mga tauhan na ang batas ay batas. Hindi ako magtatago. Kung kailangang harapin ang ICC sa The Hague para patunayan ang aming paninindigan, gagawin ko. Haharapin ko ang hustisya ng nakatayo. Grabe siguro ang magiging impact nun, no? Sa isang iglap, nabago niya ang naratibo. Hindi siya sumuko dahil takot, sumuko siya dahil siya ang ehemplo ng isang totoong alagad ng batas. Ang mga tracker teams ng PNP at NBI, hindi na kailangan pang mag-aksaya ng pagod at pondo para tugisin siya. Ang institusyon ng PNP ay hindi nabaon sa alanganin kung paano arestuhin ang kanilang dating boss. At ang pinakamahalaga, pinatunayan niya sa buong mundo na ang Pilipinong pinuno ay may tapang na harapin ang anumang husga. He would have saved his legacy. Mula sa pagiging isang kontrobersyal na figure, maaari siyang tiningnan ng kasaysayan bilang isang lider na may panahong naging tapat sa kanyang bansa hanggang sa huli. Pero hindi yan ang nangyari sa totoong buhay. Sa realidad ngayon, pinili niya ang magtago, kaya ang iniwan niyang tanong sa publiko at sa kanyang mga kasamahan ay puno ng duda at panghihinayang. Ang aral dito, our choices define our legacy. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano ka katagal magtago o kung gaano kalakas ang kapit mo sa posisyon.
Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong panindigan ang iyong mga nakaraang aksyon, mabuti man ito o masama. Ang pagtakas sa batas ay nagpapakita lang ng kahinaan ng sistemang ikaw mismo ang nagtayo. Ikaw, sa tingin mo, may pag-asa pa bang makuha ni Bato ang dignidad na hinihingi sa kanya ng kasalukuyang PNP? O huli na ang lahat para sa isang plot twist? Ay comment mo ang opinyon mo sa ibaba. Ito po ang iyong lingkol na si Ai, and this is Plot Twist PH sa kwentuhan kay Ai. Don't forget to like and subscribe.